tayo sa isang panalangin. Ayaw nyo, di ba? Panalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong biyaya sa amin sa bawat araw. Salamat sa kalakasan na mayroon po kami. Sa umagang ito, salamat po. Sa araw na ito na idinagdag mo sa amin, salamat Panginoon. Hindi namin alam ang mangyayari sa buong araw na ito, pero hiling namin na sa inyong biyaya ay gamitin niyo po kami na pagpapala po sa iba. At sa amin pong pag-aaral ngayon, kayo po ang magbigay linaw sa maraming bagay patungkol po sa inyong salita. At ang mga matututunan namin ay magamit namin sa aming pagbabasa, pag-aaral ng Biblia, at pagbabahagi po nito sa iba. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang purpose po natin sa ating pag-aaral ay hindi lang para magkaroon ng kaalaman, knowledge, o wisdom, karunungan, kundi yung matututunan natin ay magamit natin personally sa ating buhay bilang mananampalataya sa araw-araw, sa pagbabasa ng Biblia, at higit sa lahat, yung nababasa natin, yung naiintindihan natin, ay maibahagi rin natin sa iba. Sabi nila, di ba karaniwan, yun daw pong Dead Sea, kasi yun ang lowest part sa buong mundo eh. Kaya ang tubig nun stagnant. Tanggap lang po siya ng tanggap ng tubig. At para po ang isang tubig maging fresh, dapat dumadaloy siya. Lumalabas din siya. Tayo rin po, para maging fresh lagi sa ating relasyon sa Panginoon, yung ating natututunan ay maihabagi natin sa iba. Sabi din po nila, pag ikaw ay nagdo-donate ng dugo, sino na nakaranas mag-donate ng dugo? Nare-replenish yun ng bago at nalilinis yung katawan mo. Tama ba, Tiche? Nalilinis yung katawan mo. Kaya nung kabataan ko, walang problema sa akin mag-donate eh. Huwag lang maubos, ano? Oo. Pero yung ngayon, naku, huwag niyo ako pagdo-donatein at lahat ng uric acid ko, bibigay ko sa inyo. Hindi pwede. Pero ang ibig sabihin, physically, saka sa mundo natin, hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap. Para maging healthy tayo, kailangan nating ibahagi sa iba yung mga bagay na alam natin. Kasi sabi ng isang psychologist, habang binabahagi mo yon, lalong nananatili sa iyo at lalong lumalaki yung sakop niya sa iyong isipan, sa iyong subconscious. At nagiging bahagi siya lalo ng buhay mo. Ano? Kaya kung ang ibabagi mo sa iba, halimbawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos, lalong lumalawak yun. Lalong lumalaki at lalo niya nako-cover ang iyong subconscious mind at ang pamumuhay mo. At lalo mong gagawin iyon. So yun po yung purpose natin. Ba't tayo nag-aaral? Ba't tayo nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo? Hindi para lang magkaroon ng kaalaman, kundi magkaroon ng wisdom para ang kanyang salita ay maibahagi natin sa iba at maging blessing tayo sa iba. Kasi napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Nakita na po natin yan. Sino po ba pala ang wala pang notes? 2 weeks ago, namigay po kami. Sino po ang wala pa? Ayun. May bayad na po ito, no? Kasi nagpamigay na lang. Medyo mahal na daw po ang Xerox, sabi ni Aileen eh. So, dalhin niyo po yan next week din. Pagka humingi pa kayo, 100 na isa ha. Tatandaan ko mga mukha.
Sige, biro lang po. Okay lang po yan. Pero yan ay, ito pong ating na-prepare ay bahagi po ng isang mas malaki pong seminar. Ito po yon, the Word Work Seminar. Ano? Isang booklet, pamphlet na talaga pong para sa mga Sunday School teachers, para sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At ito po ay binabahagi ko sa inyo bilang tulong na rin sa atin para tayo matuto sa salita ng Diyos. Okay po, so review. I hope sa second page po tayo. Doon sa mga principles to rightly handle and preach or teach God's Word. So yung unang prinsipyo ay the principle of the line. Diba? Yung line. Ibig sabihin ng line, yung line ay ito yung mensahe. Ito ang salita ng Diyos. Ito yung pinaka-mensahe niya. Ito ang mensahe ng Diyos. Kapag lumampas ka pataas at nagdagdag ka ng bagay na wala doon sa sinasabi ng Diyos, nagiging legalistic tayo. Kayo po ba, halimbawa, may kausap po kayo. Ang sabi mo, o kaya nagutos kayo sa anak nyo. Ron, bili ka ng 1 kilong asukal ha. So, yun lang ang bibilin mo. So, binigyan mo siya ng pera, pambili niya ng asukal. Pero habang bibili siya ng asukal, so 1 kilo ang bilin mo. 1 kilo ha. Pero ang binili niya, 2 kilo. Pagbalik niya, sabi niya, Papa, kulang yung perang binigay mo kasi 2 kilo yung nabili ko. Unang-una, tama yung intindi niya. Bibili siya ng asukal. Wala si Ron. So, pero ano lang to, hypothetical ha. Tama yung ginawa niya, bumili siya ng asukal. Pero tama ba yung, sinunod ba niya yung instruction? Hindi po. Bakit po? Yes, nagdagdag siya. Nagdagdag siya. Tama, pero mali pa rin. So pwede pala tayong maging tama, pero mali pa rin. Kung malinaw na, dadagdagan mo pa. Hindi rin tama, pagbabawasan mo pa. Ano? Kasi ang mangyayari niyan ngayon ay ang tawag dito, liberty. No? Magkakaroon ka ng parang lisensya na gawin yung hindi naman dapat gawin. Ano? At yun po ang delikado doon. Kaya mahalaga po ito. Bakit po mahalaga? Number 2, ang prinsipyong ito, sabi diyan, it is written, God recorded His word in time, God worked through men to preserve His words for every generation. At ang Bible po, isinulat po ito ng napakaingat. By the way, ano lang po ito, sa mga readings ko nung nag-aaral pa ako, no? Yung Bible natin, isinulat sa 3 lingwahe. Yung bagong tipan ay sa Griego. Ang tawag nila Koine Greek. O yung lingwahe ng pangkalahatan. Hindi siya yung classical Greek na ginagamit sa mga tula, sa mga gano'n. Hindi yon, kundi yung everyday language. Yun yung lumang tipan, 2 lingwahe yan. Yung Book of Daniel, karamihan doon, isinulat sa Aramaiko. Tapos the rest ay sa salitang Hebreo. Ano? Paano ngayon ito nung isinasalin? Kasi kinopya yan kinopya ng kinopya. Ang ginagawa po noong mga rabbi o yung mga sumusulat nito, binibilang nila yung numero. Kaya minsan, yung mga lumang Bible, magpapansin nyo may numero sa dulo, sa kanan. Dahil binibilang nila yung bawat words, bawat titik. Pag mali po yung halimbawa 10 words, lumampas ka doon, babalik sila sa una, uulitin nila yung buong libro. Ganon po sila ka-metikuloso.
Kaya't matitiyak natin na yung Bible na meron tayo ay yung Bible na nais ng Diyos na magkaroon tayo at mabasa natin. Pinreserve ito ng Panginoon. At dahil pinreserve niya, dapat maging maingat din tayo na kung ano talaga yung nandito, yun yung ating uunawain at yun yung ating ipapractice. Okay, baka may tanong bago tayo pumunta dun sa ikalawang prinsipyo. Kasi dito ay magsusulat na po tayo. Wala pong tanong? Sige po, next page. Principle 2, the big idea. Yun pong line na yon, gusto nating malaman, ano po ba yung sinasabi niya? Ano po ba yung punto niya? Yun po yung hanapin mo. Di ba? Babasahin mo yung Bible, so gusto mong manatili sa kung ano yung turo niya. Ang tanong, ano yung turo niya? Ano yung sinasabi niya? Dapat, kung ano yung sinabi niya, yun lang. Huwag nating babaguhin. So, ang tawag natin diyan, the big idea. Ibig sabihin, halimbawa, may kwento, dun sa kwento na yon, halimbawa, meron pong kwento sa Bible patungkol po sa isang tao na binugbog. Tapos may dumaan pong pari, saserdote. Tapos, imbis na tumigil siya, tumuloy siya. Meron pang isa na isang Levita, nakita rin niya, tumuloy din siya. Tapos, hindi nila tinulungan. Tapos, merong isang Samaritano, nung nakita niya, tinulungan niya. Ano yung main point doon? Bakit ikinuwento yon ng Panginoon? Kailangan, alam natin. Kasi hindi naman basta-basta nagkukwento ang Panginoon, may dahilan siya, ba't kinuwento niya yun eh? Kung babasahin natin yung buong passage, meron kasing isang lalaki na reliyoso, na pariseo, nagtanong, who is my neighbor? So yun ay sagot ng Panginoon kung sino yung neighbor niya. Kaya bandang uli, ang noong sabi ng Panginoon, go and do likewise. Hindi nga niya masabing yung Samaritan ang naging neighbor doon sa bumugbog eh. Pero alam niyo, meron nung isang commentary, ang paliwanag niya ganito. Yun daw tao, yun daw yung Kristiyano, yung binugbog. At ang mga bumugbog, ang mga demonyo. Tapos, yun daw dalawang nakakita na hindi tumulong, yun daw yung mga reliyosong tao. Pero hindi nila wala silang pinansin. Ang tumulong, yung Samaritano, yun daw ang Panginoong Yesus. At yung na pinagdala niya dun sa tao, yun daw ang church. Ngayon, ang tanong, tama ba? Cute yung kanyang interpretation pero mali. Hindi yun yung point. Hindi yun yung line. Hindi yun yung itinuturo noong passage. Kaya mag-ingat din tayo. Kasi kung hindi yun pala, bakit may tuturo? Hindi pala yun. Yun ang gusto nating malaman ngayon. Ayun, ano yung big idea? Meron ng 3 component yan. Yung big idea. Una, ano yung pinaka-main point ng author, yung human author? Halimbawa, si Paul, si Peter, ano yung kanyang pinupunto? Diba usually ganun eh, pag nag-uusap tayo, ang dami mo na sinabi, ang tatanungin mo, wala akong naintindi sa sinabi mo, ano ba talaga punto mo? Diba? Ano ba ang pinupunto mo? Ang dami mo nang pinuntahan, nasa Cubao tayo, pumunta kang Quiapo. Ang punto mo. Yun yung gusto nating malaman. Ano ba yung kanyang main point, yung pinakapunto niya? Bakit? Yung main point niya, ang nagbabahagi din yung purpose niya. Bakit niya sinabi yun? Bakit sinabi nung author yun? Ba't sinabi ng Panginoong Yesus yun? And then,
Nasabi niya yon kasi may sitwasyon yung kausap niya. Ano yung sitwasyon nung kausap niya? So yung tatlong yon. Ano yung sitwasyon nung kausap niya? Kaya niya sinabi yung main point na yon dahil may layunin siyang i-address yung sitwasyon ng tao. Ano? So ang Bible kasi, meron siyang ina-address. At yung ina-address niya yon, yun yung pinakapunto niya at yun ang layunin niya para iayos yung bagay na yon. So yung main truth, yun yung katotohanan, basahin ko, sorry, na itinuturo noon pong author. The main point is the main truth. Ito ang pinaka-main na katotohanan na itinuturo noong sumulat. Ito ay isang timeless truth. Halimbawa po, God is powerful to save. Isang malaking katotohanan niya na ang Diyos ay nakakapagligtas powerfully. Ano po yung sasabihin nating dapat ito ay descriptive, ano? Time-bound. Hindi siya time-bound pala. Pero yung pag sinabi mong Paul was saved by God's power, yun po ay hindi main truth. Totoo siya, pero para lang kay Paul. Diba? Ang gusto natin makita ay yung general na punto na ang Panginoon, He is able to save powerfully. Ano yung purpose? Ito yung effect na gusto ng author na gawin nung tao ayon dun sa kanyang main point. Baka may tanong kayo habang nagsasalita ako. Pag ang isang author o ang Bible, nag-state siya ng katotohanan, God saves. So God is love. Bakit niya sinabi yun? Meron siyang specific purpose na sinasabi o na nais mangyari, kaya niya sinabi yon. He wants the truth to do something to the original readers. He wants his readers to respond in a specific way. Gusto nating malaman yon. Ano? So the purpose statement should start with the verb, action word. Kaya po, di ba, sabi, usually, believe on the Lord Jesus Christ. Yun yung pinaka-purpose niya, ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. O, mag-rejoice ka. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Bakit? Kasi meron silang sitwasyon na nangyari dun sa kanyang sinusulatan na maaaring nag-a-address at ang nag-a-address ay yung pinaka-purpose. Ewan ko kung naintindihan niyo ako. Baka hindi. Okay po ba? Malinaw po. Yun. Yeah. Yun yung gustong mangyari ng author. Ang i-apply mo alin? Yung main truth. Bakit? Kasi yung gagawin mo ang mag-a-address doon sa sitwasyon mo. Diba? Bakit niya sinasabihin silang rejoice in the Lord always? Dahil doon sa kanilang sitwasyon na hindi maayos. Tignan natin, halimbawa, Galatians 5:1. Galatians chapter 5, verse 1. Diyan po. Basahin natin. Sinong gustong bumasa? Galatians 5:1. Sige po, andyan na po sa notes natin. Sige. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to the yoke of slavery. Okay, thank you. So, yung main point, ito yung main truth na nagdadrive dun sa purpose para dun sa readers sa sitwasyon nila ma-address. Ngayon, tingnan natin. Ano yung main point ng verse sa second page, sa next page? Ang main point ay Christ has set us free. Yun yung katotohanan. Pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus. Bakit po? Kung atras tayo, ano ba yung sitwasyon nila? Kasi yung mga Galatian Christian situation
ay nagpapabihag pa sa mga bagay na nagsasabing idagdag nila sa ebanghelyo. Yung mga religious works. At para bagang ang nangyayari ngayon, magkasama yung biyaya at yung gawa. So parang hindi ka pa rin malaya. Sinasabi niya, hindi, pinalaya ka na. At dahil doon, dahil pinalaya ka, diyan, ano yung purpose niya? Ba't niya sinabing Christ has set us free? Ano yung main purpose niya? Stand firm and do not become a slave again. So, ibig sabihin, huwag ka nang paalipin pa sa mga bagay na yan. Kasi, pinalaya ka na ng Panginoong Jesus. Okay, so may application siya. Yung application, yun yung purpose. At yung purpose ay upang ma-address yung sitwasyon niya. Kaya niya sinabi yung main truth o main point niya. Kung patras tayo. Okay, naintindihan po ba? Madali lang po, no? O, subukan natin, ha? Andiyan na. Number 3, practice. Practice tayo. 1 Corinthians 14, 1 to 3. Ano yung main point, purpose, situation? By the way, yung purpose, ano yung gustong nung author na gawin noong kanyang reader? So what does he want his readers to think, feel, and do? So sinasagot nito yung tanong na what does he want his readers to do? Yung main point, what should the original hearers, what is the biblical author's main point? Ang tanong ay, bakit ko gagawin ang bagay na ito? Yun yung kanyang main point o main truth na nagmo-motivate para gawin yung bagay na yon. Okay. Siguro gawin natin para hindi masyado tayo magtagal, pwedeng tagdalawa. Tagdalawa tayo. Partner. Okay lang? 2-3 sa isang grupo. O 2 na lang para gawin natin ganito. Okay po kayang yun lang pong una muna, 1 Corinthians 14, 1 to 3. Subukan natin. Sige po, tagalawa o tagatlo. Pwede po. Maghati po kayo sa 2 o 3. Dalawa na lang pala. Pwede naman. O kayo 3. O si Denny, bawal mag-isa. Si Renard, kasama mo. Basahin niyo muna yung 1 Corinthians 14. I hope dala niyo yung Bible niyo. O yung sa usually ang purpose command eh. Command siya. Oh, sa inyo na yan eh. Sila kanya. Oo. Ate? Pwede po. Opo, verses 1 to 3 po.
Hindi ko nasabi. Okay, sa 5 minutes, okay lang po sa inyo. Tapos interaction tayo. Medyo mahirap yata yung una kong napili. Yung purpose usually command, ano? Verb, usually verb. Yung main point, yun yung katotohanan. Yung na nag-uudyok doon sa purpose. Ha? Ay, sige. Naiwan nyo yung kopya niya last time. Nagbigay ako last 2 weeks ago. Ah. Ah, okay. Sige, subukan no natin. Tapos na po. Sabihin nyo lang kung ready na. Subukan po nating himayin yung mga talata. O, isa lang muna.
Yung una muna. Sige po, subukan natin. Basahin po natin buksan natin yung Bible natin. 1 Corinthians chapter 14, verses 1 to 3. Siguro, basahin ko po, no? Dito sa akin. Pursue love, yet desire earnestly spiritual gift, but especially that you may prophesy. For one who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands, but in his spirit he speaks mysteries. But one who prophesies speak to men for edification and exhortation and consolation or comfort. Siguro ganito po gawin natin. Baliktarin ko. Ano yung purpose? Ano yung gusto niyang gawin nila? Yes, pursue love and desire spiritual gift. O yun na. Anong spiritual gift? Pursue love because you want to pursue love. You are to desire spiritual gift. Anong spiritual gift? Specifically, to prophesy. No? So yun yung purpose niya, that you may desire the gift of prophecy. No, yun yung purpose niya. Ito yung gawin mo. You pursue love, and because you want to pursue love, you are to desire the gift of prophecy. Yun yung kanyang purpose. No? Ngayon, bakit? Bakit? Ano muna yung main point niya? Bakit kailangan mong i-pursue yung love? Pag sinabi mong i-pursue mo yung love at lalo na yung gift of prophecy. Dito mula verse 2 hanggang 3, 2 and 3, nandun po yun eh. Oo, bakit? Ano nandun? Ano yung nandun? Strengthen. Ano po? Andito na po eh. Ano yung main truth? Sa verse 3 po. Sa verse 3. Yun, you build. Edification, prophecy is to prophesy is to build others up. To edify others. So, yun ang main point niya. You are to edify each other. Gusto niyang palakasin ng bawat isa. Okay po ba? Nakuha po. In-interpret niyo na agad? Ay, hindi, wala pa tayo sa situation. Pero sige, ano yung situation nila? Oo, kasi, pag itinuloy-tuloy mo yan, nandun yung sitwasyon nila. Pero doon lang sa 1 to 3, ang sabi natin, yung purpose, usually yun yung gawin mo ito. Inuutusan niya sila. Gawin niyo to. Dahil sa dito. Parang ganito, uminom ka ng gamot na ito, bakit? Dahil may sakit kang ganito. Yun yung main point. Yeah. Yes. Yes. Yun po. Tama po. Yes. Yes. Building up.
Yeah, pwede rin. Please. Tama. Ano pa po? Ang main point niya is to build each other up. At paano mo magagawa yon? You prophesy, you teach. The word of God. Oo. Bakit? Ibig sabihin kasi ang gift na gusto nila yung masyadong personal lang, pang sarili. Yung speaking in tongues lang. So, gusto lang nila i-edify, sarili lang nila. Yun yung sitwasyon nila. Makasarili sila, ibig sabihin. Okay, pwedeng isa pa. Subukan pa natin ha. Yung mga na-late, pasensya na po. Pero meron pa po akong notes dito. Kung gusto nyo, ipapangako nyo next week, medyo maaga kayo para, kasi gagawin natin uli ito. Pwede ko po kayong bigyan. Sino pa po? Ang wala nung notes. Po, subukan po natin yung ikalawa. Siguro ang gawin natin, yun lang munang author's purpose and then yung main point niya. Ano yung purpose ay, ano yung gusto niyang gawin nung mga sinulatan niya? Nag-isipin, maramdaman, o gawin. Tapos, yung main point ay bakit? Bakit nila kailangang gawin ito? Ano yung magmo-motivate sa kanila na gawin yon? So, tingnan natin yung 2 Peter. Wag yan. Sa Ecclesiastes na lang. Subukan natin muna. Ecclesiastes 12. 13-14. Sa lumang tipan po. Babalikan po natin yung Peter, pero ito po muna. Ecclesiastes 12, 13 and 14. Sige po. Actually, madaling hanapin yung purpose eh. Ano yung pinapagawa niya. Tapos, yung main point, bakit nila kailangan gawin. Yun. Ecclesiastes 12, 13 and 14. Again, ang purpose ay yung utos, command, o kaya yung gusto niya ipagawa sa kanila. Yung main point ay yung bakit. Bakit niya ito pinapagawa sa kanila. Ecclesiastes 12, 13 and 14. Doon po muna tayo. May 10 minutes pa tayo. Madali po ito. Medyo mas madali ito kaysa doon sa Corinto.
Okay na po? Medyo mas madali po ito, no? Sige. Ano po yung purpose niya? Ano yung gusto nung author na gawin nung mga sinulatan niya? Fear God. Di ba? To fear God and keep His commandments. Bakit? Ano yung main point niya? Yes, we will all be judged. Ano? God will bring every act to judgment. At dahil ikaw ay, at lahat tayo, we will all be judged. You are then to fear God. Kasi hahatulang ka niya. Ano? Okay. Madali po, no? Kaya. Isa pa? Ay, hindi. Wala nang time, no? Wala nang time. Baka may tanong po. Next week, ituloy po natin ito. Re-review natin and then itutuloy natin. So, pwede nyo po sigurong gawin na yung yes, ano yung sitwasyon nila? Sa Ecclesiastes. Ay, sorry. Ecclesiastes. Ano? Nila. Bakit kaya ito sinabi sa kanila noong author sa Ecclesiastes? Kasi kung babasa, para ma-discover natin yan, dapat alam natin yung buong Ecclesiastes. Ano, basahin natin yung buo. Babalik tayo sa chapter 1. Kasi nandun eh, oo. Kasi, yes, everything under the sun is meaningless. Okay, kasi masyado silang ang mga tao, maging si Solomon, sinubukan na niya lahat eh. Pero lahat ng yan pala ay meaningless. Kasi lahat pala ng ginagawa ko ay hatulan ng Diyos. Kaya dapat siya ang aking bigyang halaga kaysa sa mga bagay na ito sa mundo. Okay. Sige po. So next week, basahin niya po nyo itong 2 Peter 1:3-7. Saka pwede nyo pong idagdag ito. Medyo mahaba lang ng konti. Psalm 47. 47. Yan, Psalm chapter 47. And then, pag natapos natin yan, pupunta tayo sa application. Paano natin i-apply ito sa atin? Okay po. Baka may tanong po. May 5 minutes pa. Yes. Ay, hindi. Bakit? Oo. Application. Oo. Hindi dapat ganun. Kasi oo. Oo. Yun nga, hindi dapat ganun. Dapat bakit? Yun mo nang bakit ko gagawin yan? Kaya yung Bible ganun din eh. Gawin mo to, pero bakit? 'Di ba? Oo, sinasabi niya. Bak yung kailangan alam natin muna yung bakit bago mo kasi gawin. Kasi baka mamaya yung ginagawa mo hindi yun yung bakit. Ibig ko sabihin ganito. Hindi naman pala yun yung itinuturo niya. Tama yung application mo, maganda. Pero yung passage na ginamit mo, hindi yun yung kanyang ninanais na gawin mo. So ang nangyayari, katulad nung sa una natin, ay hindi ka nag-stay dun sa line. Nag-iiba na kayo ng purpose ng Bible na ginamit mo.
Yes, opo. Yung purpose po. Opo. Gusto niyang maano kay Marlon. Yan. Yan. Pupunta. Ayun. Opo. Marlon? Paano yung sa mga visionaries mo sa inyong Bible? Pangaral na nag-aaral sa Biblia na sir, paano o yung Kasi kung malinaw naman, may mga, kaya nga gusto nating malaman ano yung mga prinsipyo eh. Ano yung main point niya. At usually yung main point, katulad nun, God saves powerfully. Diba? So ibig sabihin, hindi lang siya limitado sa isang tao, kundi sa lahat ng sitwasyon. Dapat yun ang alamin natin, yung main point, na applicable sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Pero, huwag kang gagawa ng sarili mong main point. Oo, nagdadagdag ka na. Oo, oo. Ibig sabihin ng Biblia, meron siyang tinuturo na general, applicable sa lahat. Ano man yung sitwasyon mo. Halimbawa, casting all your cares upon Him, yun yung purpose. Bakit? Because He cares for you. So, God cares for everyone. Applicable yun sa lahat. Pero, dahil doon, kukunin mo yon, i-apply mo ngayon sa bawat sitwasyon. Iba-iba tayo ng sitwasyon eh, di ba? Pero applicable yun sa atin. God cares about me. Ano siya sa akin? Mahal niya ako. He cares for me. Ano man ang sitwasyon. Pero huwag ka mag-iimbento na gray area yan. Halimbawa, yung pride parade. Kasi God cares about me. So okay lang naman natili ako ng ganito. Tapos sasabihin mo, ikaw manggagawa o Sunday school teacher. Oh, okay lang yan. God cares about you. Paano ngayon yung ibang prinsipyo sa Bible na nagsasabi tungkol doon? Diba? Lately lang, nagkaroon ng pride parade. Merong isang, hindi ko alam kung evangelical church siya o ano. Pero sumama sila at sinasabi nila approved ng Diyos yun. Kasi wala naman daw, at yun daw turo sa Sodom at Gomorrah, hindi naman daw applicable yun sa sitwasyon yun. So ano nangyayari? Selective. Ibig sabihin selective. Namimili lang sila. Oo. Kaya ang Bible kasi dapat titignan mo yung buo, yung line. Hindi ka mamimili. O pwede. Pwede sabihin niya, opinion ko to. Pero hindi niya pwedeng sabing black and white, gawin mo to. Hindi pwede yun. Pagka hindi malinaw, huwag mong sasabihin salita yan ng Diyos. Hindi malinaw. A personal devotion. Oo, actually, dapat eh. Parang ganito. Nagdi-devotion ka. So gusto mong alamin ano ba yung ano ng Panginoon dito sa akin. Di ba? So again, ano ba yung purpose niya? Bakit gusto ng Panginoon gawin ko ito? O para ba sa akin ito? Halimbawa, sa Korinto, merong bahagi doon na ang sabi ni Pablo, ang payo niya ay, manatili kayong katulad ko. Ibig sabihin, huwag ka na mag-asawa. Ngayon, applicable ba yun sa lahat? Again, nandun, may itinuloy niya. Itinuloy niya. So, ibig sabihin, huwag kang, kaya delikado yun na mamimili ka lang
mamimili ka lang, titignan mo yung buo. Kasi pag yun lang ang tinignan mo, naku, mali, kasalanan ko, nag-asawa ko eh. Sabi ni Pablo, di ba? Ayun pala sabi niya, hindi. Pero kung hindi mo kaya, sabi niya, mag-asawa ka. Hindi mo naman, hindi ka nagkakasala kung mag-aasawa ka o kung hindi ka mag-aasawa. Pero dahil sa sitwasyon natin ngayon, mas mabuting huwag ka nang mag-asawa. Yung sa tungkol niya dun sa atin. Kaya na Maliligtas lahat. Oh. Oh. Yeah, tama po. Yes. Ngayon, may karoktong po. Yes. Opo. Tama po. Yes. Magandang punto yun. Kaya po mag-ingat din tayo. Huwag nating katulad, kaya dapat you stay on the line eh. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Ngayon, pag nagde-devotion tayo, kaya hindi naman po lahat nangyayari to, pero may mga karanasan ako sa devotional na katulad nun, pinuputol. Yung lang kapraso na yon. Tapos yun na pinaliliwanag. Ngayon, ang ginagawa ko, binabasa ko yung buo. Merong one time lang naman po ito. Hindi siya angkop doon sa sinasabi ng passage. Yung ginawa noong author doon sa devotional booklet. So, kaya delikado rin. Kaya tayo dapat discerning din. Sige, basahin natin, maganda yung sinabi niya, tapos basahin mo yung buong passage, yung buong kwento. Oo, kasi may karuktong yun eh. Yes. ano po na tayo sa sinasabing context? Actually, yun. Yung may context. Oh. Katulad nung una kong halimbawa sa inyo, yung Good Samaritan, di ba? Yung nagbigay, kasi hindi niya maintindihan. Ito pa isa. It is better for a camel to enter the kingdom. It is better for a camel to, ano nga ba yun? To enter the eye of a needle than for a rich man to go to heaven. So ano yung punto niya doon? Yung kwento na yun, kasi may kausap siyang mayaman. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, kasi sabi niya, nagawa na niya yung commandments eh. Tapos sabi niya, sige, ibenta mo ang mayroong ka, tapos ibigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Pero, hindi niya magawa yun eh. Kaya umalis siya. Kaya nasabi ng Panginoong Hesus yun. Ibig niya sabihin, ang punto niya ay, mahirap talaga sa mayaman na makakilala sa Panginoon o sumampalataya sa Panginoon. Bakit? Mayaman siya. Meron siyang nagde-depend siya sa kayamanan niya. Kaya sabi ng mga alagad, who then will be saved? Tapos sabi ng Panginoon, with man it is impossible, but with God all things are possible. Ibig sabihin, kaya ng Diyos na iligtas kahit yung mga ganoong uri ng tao na mayayaman. Kaya ng Diyos na iligtas sila. Yun ang punto niya. Pero alam niyo, may gumawa po ng kwento, ganito. Sa Jerusalem daw, merong isang gate na ang pangalan ay Camel's Gate. At yun daw kamelyo, pinaluluhod, tapos pinadadaan doon. Kaya it is easier for a camel, di ba, to go through the eye of the needle. Pero alam niyo, wala pong ganong gate sa Jerusalem. Invento lang po niya yun. Para lang mapalinaw, imposible di ba yung kamelyo? Kasya ba siya sa butas ng karayom?
Isipin niyo po, kasya po ba? Hindi, imposible. Kaya imposible rin na isang mayaman, malibang ang Diyos kumilos sa kanya, kahit sa atin malibang ang Diyos, ang banal na Espiritu kumilos sa atin, hindi tayo sasampalataya sa Panginoon. Di ba? Kahit sinong tao, bigyan mong polyeto, ano una nilang reaction? Pagkakaperahan ba yan? Di ba? Malibang kaibiganin mo, ipaliwanag mo, at ang Panginoon kumilos sa kanya, hindi siya sasampalataya sa Panginoon. Sa sarili niya, nahirapan siya. Yun po yung punto doon. Okay po, so next week, ituloy po natin, unless may tanong pa po kayo. Yes, opo. Yes, desire, prophecy. Opo. Yes, opo. Ang gusto nila kasi, ano lang po, pang sarili, opo. 12, 13, 14 na po. Opo. Yes. Opo. Opo, meaningless. Opo. Sige po. So, by the way, ang purpose ay yung command. Ano ba yung gagawin mo? Yung main point ay bakit mo gagawin yung command. Kaya, you fear God, yun yung purpose. You fear God. Bakit? Kasi He will be judging you. Mayroong time na siya ay hahatulan ka. Okay? Sige po. So next week, ituloy po natin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang notes natin. Kasi pag nawala niyo po yan, yung susunod, 100 pesos na po pagka humingi kayo. Kasi, kayo. Opo. Opo. Sa inyo na po yan. Sa inyo na po. Sige po, let's close in prayer. Kuya Mark, pwede ikaw ang mag-close sa prayer.